Okay guys, ito may interview si minamahal natin na Pangulo na napakabait. O, yung mga kapsat natin dyan, except yung 1% na mga Ilocano na prodikong. Ayan, kapsa, ito na, nagsalita na naman si Sir. Napakabait talaga ni BBM. Sabi niya, ang parang sinabi lang niya na dapat magpasalamat siya na meron siyang matapang na asawa, na dinidefend siya. Pero hindi naman sinasabi ni Sarah yung mga masasama, hindi naman kasalanan ni Sarah. Unity pa rin. So, Sir Ronald, ito ba, is this season 2 of Unity or is this the Trillanes school of thought? He's gonna say what he's gonna say, but he's gonna do what he's gonna do. Ang point ko naman is, where is the do part? I'm still not seeing it. I mean, Sir Ronald, mukhang mas tama ako eh. Medyo kilala ko yung bata namin eh. Ayaw talaga Well, niya eh. ang interesting Ano diyan, po? paano nga kung ginawa yan ni First Lady, no? At walang ibang political operator within the Malacanang, walang political fulcrum at walang pumupuno do sa political vacuum, significant pa rin yan. At hindi yan matatapos. Hindi matatapos yung pagsalo ni BBM kay Sara at yung paglaglag niya kay First Lady. Dahil medyo nalaglag eh. Kahit may kaunting himas, no? Dalawa yung himas niya eh. Sabi niya, ang swerte ko naman, no, na pinaglalaban ako ng aking asawa. Tapos the day after, nag-post sila na kumakain sila sa Jollibee, no? So may kaunting himas. Pero Pinag-ayos siya. interested ako yung harapan nilang dalawa. Paano sila nagharapan, no? Outside the Kulambu ba si BBM, no? Ah, paano paano hindi lang nilaglag eh. Medyo patronizing yung sinabi ni BBM eh. Yung kasi asawa ko hindi nanggaling sa isang political family. Kaya wala siyang alam dito sa mga political Oh, dynamics na ito that's eh. my Medyo point. Di patronizing na ha. ba? Medyo Actually, worse. patronizing na ha. That's not even Oo. patronizing. It's a bit Yeah. worse. Kasi parang naive siya. Hindi niya alam yung takot Oo, ng politika. kaya medyo patronizing, no? Lalo na kung yung asawa mo, yung main political operator mo. Lalo na kung walang ibang political operator. Lalo na kung wala kang spokesperson katulad ni Harry Roque at saka ni Panelo, wala kang ruling parties na nag-scale up, wala kang cabinet secretary na nag-iingay o nag-haharakiri katulad sa Shogun, no? Wala kang ganon. Ang pumupuno yung kan mo, tapos nilaglag mo at saka very patronizing yung paglaglag mo. Tingin ko it rankles eh. It rankles dyan sa kanya. Ang problema naman, yung nung dinepensahan niya si Sara, binanggit niya dalawa. Mahalaga sa kanya competence at hindi corrupt. Eh parehas medyo weak yan dahil may kaso si Sara sa Supreme Court eh. Doon sa kanyang Pero Ronald, wala tayong sinasabi. confidential fund. Tapos yung competence, eh, pa-deteriorate yung ating education system ayon sa World Bank, ayon sa PISA, etc. So, anyway, bigay na natin yan no? Kay BBM. Kung tingin niya, competent at saka hindi corrupt yung kanyang Secretary of Education, eh, bahala na siyang pamaan dyan. Pero, kung makikita mo, Richard at saka Mark, merong isang importanteng criteria na hindi niya binanggit. Loyalty. No? Actually, that's a good point. That's a Mahalaga very yun good eh. point. Yeah, Mahalaga that's a yun, very good no? point. Hindi lang competence, hindi lang corruption, usapin ng loyalty. No, baka nga mas mahalaga pa yun sa dalawa eh. No? Dahil pwede mo namang magbuo ng team na competent eh. Pwede mo namang gwardyahan para hindi maging corrupt. Pero loyalty, mahirap yun ha. Kung hindi loyal sa'yo, yung But Sir Ronald, maybe this is BBM saying that he's such a magnanimous leader that all that matters to him is the merit of your it, competence and the content of your character. it doesn't work. Kaya nga ang tawag ko dyan, the Vic Rodriguez framework. Huwag mong kalimutan na Richard tsaka Mark, yung Vic Rodriguez crisis, nagpatuloy for more than 3 months. Ha? No? Kahit lahat doon gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, ang sabi ni Vic Rodriguez, inoferan siya ni President Bongbong ng bagong posisyon, Chief of Staff. No? Until mismo si Enrile, the chief legal advisor, sinabi kay BBM, hindi pwede yan, unconstitutional at saka illegal yan na magke-create ka ng 2 positions with the same appointive powers, the same signing powers. E doon na lang sumuko si BBM. Pero from the start, no, kahit lahat ng mga kasama niya gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, lahat ng mga Taipan gusto nang tanggalin si Vic Rodriguez, hindi niya matanggal. At pinirmahan pa niya daw, sabi ni Vic, yung bagong posisyon as Chief of Staff. No?
So So it's that's limited. my point, Ronald. But that works against your argument. Kaya nga sinasabi ko na No, wag. it doesn't. It doesn't because eventually tinanggal niya si Vic. At nakita niya So si Vic. you're saying this is Oh, the beginning of at the end. nakita niya, You're at saying this is the nakita niya, beginning of the end. yes, at eventually nakita ni BBM si Vic Rodriguez kinagat siya sa puwet. Ngayon nagli-lead ng attack sa pulburon. At baka kay Vic pa nakuha yung video. Kung totoo yung video. So nakikita niya na yung dinepensahan niya, Loyalty matter. yung tanggol niya na walang loyalty, eventually nandito ngayon. Isa sa mga ringleaders ng attempt na pabagsakin siya. So But yun yung kwan, no? I see, Ronald, your argument. But my counter argument to that would be, well, Vic Rodriguez is a political minion, while Sara Duterte is still the most popular. I mean, the cost of getting rid of Sara is way higher for BBM Yes, pero mas than Vic dangerous si Rodriguez. Sara. Mas dangerous si Sara. Dahil lahat ng kanyang political allies, It works the other way too. lahat ng kanyang kamag-anak, papabagsakin si BBM. From Kibuloy to Duterte to Baste, no, yung nagbanggit ng Romanov at saka Mussolini, no? Lahat 'yan eh. So, parang maniniwala ka ba naman na si Sara lang yung hindi kasama or kontra sa lahat ng sinasabi ng mga 'yan, no? Anong alternative universe ka nakatira? Anong dimension ka nakatira para makita na si Sara ay kontra dun sa mga sinasabi ng kanyang kamag-anak, allies, etc. No? Yun yung kaya tingin ko mas matinding explosion yan at the end kesa kay Okay, Vic I see what you're saying. So what you're saying is the Vic Rodriguez episode, while it shows that BBM is conflict avoidant or indecisive, it also gives us a glimpse into why this inevitable separation is taking longer, but the explosion could be stronger. Parang ganun yung point mo, di ba, Ronald? much stronger, no? Medyo, Hydrogen to, hydrogen parang bomb. proxy war, di ba? Nung hindi gumana yung gera, nuclear, pag nuclear, asteroid. So ito, kumbaga from nuclear to asteroid, parang ganun ang level. Ikaw, Mark, I want to ask you as an outsider. I mean, hindi ba naging nakakasawa na? Because honestly, whenever I post now about this BBM Sara thing, the answer is, naman, nagkabuki show lang yan, drama lang nila yan. This is all, parang nasasawa na yata yung ibang tao eh. I mean, the only time na malaki yung response is when Duterte says something crazy. I mean, honestly, pag sila BBM Sara, naboboard ng tao eh. Actually, Oo parang paulit-ulit na lang kasi. malaki ang view pag Digong or si First Lady. Pero kung Sara, BBM naging boring na, paulit-ulit na ito eh. Oo, Parang parang ano na ito eh. nagpaplastikan na lang pero ako nandun pa rin ako sa Trillanes school of thought na BBM is saying what he has to say. At Pero will when do the what time he'll have to comes, do, yeah. ano Okay. baka isang bagsak, isang ano So yun nga, yung papasok Lightning sinasabi ni Sir Ronald na talagang explosion Mukhang ganun pero parang ito mukhang ano pa rin para sa akin lang parang kasama pa rin sa plano Parang baka hinuhuli lang si Sara Hindi ko sure pero sa akin baka sinasadya pa din So hindi ko Right. alam. So, parang ito ba yung sinasabi ni Ronald na parang si Mick Zubiri sa Kibuloy case? I mean, it's inevitable na Kibuloy will be, pero at least siya na hindi ako you get what I'm saying? Like parang yung above the fray, but what's gonna happen is gonna happen. Parang yun ang basa nyo. Pero okay. Hindi, parang kasama pa rin sa strategy kasi kesa tumitira na si Sara ngayon, kumbaga i-delay mo ng i-delay bago pumunta dun sa point na si Sara na mismo yung directly tumitira. So by that time siguro dapat nakakasana lahat ng mga patibong mo. Kasi sabi binibait nila si Sara na Parang ganun Parang ganun yung para sa akin hindi ko alam pero posible din sinasabi ni Sir Ronald na indecisive talaga tong si BBM kung anong gagawin diyan. Pero sa akin baka kasama pa rin sa plano lahat Talagang hinuhuli lang Right. Tapos pero pag bagsak ng yung mga Duterte may judgment na sila that the Marcoses are out to get them. The Kibuloy framework, no? Mahirap na ibalik yung genie sa sa lampara No, nakalabas na yung genie no? Non-bailable na yung kaso na sinampak kay Kibuloy At yan yung main political ally nila. No, nakatali ang sikmura ni Kibuloy sa sikmura ni Digong, sa sikmura ni Sara. Kaya nga
pumunta mismo si Sara sa rally ni Kibuloy eh. Hindi lang siya naglabas ng statement, pumunta siya So yun na, physically. parang she's Oh, falling into her own oh. trap. Parang Ha? 'Di ba? Ginawa niya eh. Pwede naman naglabas lang siya ng statement eh. 'Di ba? Tapos imasahe na lang later. Hindi, pumunta siya eh. Habang sa paligid niya ang sinisigaw, ibagsak, wakasan, tapusin, no? So, ibig sabihin, alam nung kampo ni Sara, no, na hindi na ito maaatras. The genie is out, no? Kaya hindi ko alam kung hindi ko nga minsan alam kung anong dimension nandun si BBM eh. so Nandito. okay, so Ronald, okay, I think I see where Mark is going. What Mark is saying is that just ignore what BBM is doing. The die has been cast, right? Essentially, that's your point. This is just, you know, like flashing. Tsaka wag mo kalimutan, Richard, the Americans. Alam nila, pag nag-survive ang mga Duterte at lalaki ang chance na manalo si Sara, magbabago yung complexion nung labanan dito sa Asia dito sa South China Sea. So there are bigger issues involved eh. No, hindi lang to. Halimbawa sa Economist, nabasa mo ba yung latest na Economist? Nandun yung away ng Duterte at saka ng Marcos. Well, guess Parang ginagatungan nila eh. for that. Guess sino in-interview economist for Kaya that? nga. Yun ang una kong pumasok na isip ko eh, no? Pero mo, di ba yun, bakit? Alam mo na sino na-interview Bakit? nila. Because we're in the middle of the great game. We're in the middle of the hub of the world. So hindi to simpleng dynamics lang ng Duterte at saka Sara. May implication ito sa foreign policy ng mga superpowers, ng dalawa. Kaya tingin ko hindi sila papayag ng ganyan-ganyan lang eh. At I doubt kung hindi na unawaan ni BBM yon, no? I think yung relasyon niya sa Americans, no, ay sobrang lalim na, no? Hindi niya mamimiss yung point na magagalit yung mga Amerikano kung itong mga pro-China candidates will dominate the midterm and worse sa 2028 presidential election. So what could be the trigger for that final hammer to come down? Kasi election still ICC. ICC, exactly. ICC. So that's where ICC. ang tingin ko with the ICC is, okay, one argument would be baka yung ICC is getting its hands too full because now you have the Israelis openly saying na mag-prepare na sila for to fight back against ICC. Which only means Richard, no, na dahil walang magagawa ang ICC vis-a-vis Israel. Walang magagawa ang ICC vis-a-vis Putin, no? Yeah. Pero may magagawa sila sa Pilipinas. They have to show something. Hindi pwedeng lahat ng kanilang kinasuhan wala nangyari, no? Lalo na si Digong yung first Asian na kinasuhan nila, no? So, ang daming compelling arguments para ituloyan si Digong no? Nakadagdag nga yung usapin Israel Dahil wala naman silang magagawa sa Israel. Tingin mo, makuha nila, mapapakulong nila si Netanyahu? It's like putting Putin in prison. No? Mahirap gawin yon. Pero si Digong kaya. So they have to show something. Digong now is the low-hanging fruit. Yes, that's exactly what I meant. Yeah. Ikaw, Mark, how do you think the ICC thing? You think people are still caring about it? You think unti-unti nag-warm up ng tao sa realidad na baka magkakaroon na ng ICC intervention dito? Because I doubt domestically there'll be any push for thousands of cases to be resolved. I mean, I just don't see it. Ikaw, Mark, you think lumalambot ng public dun sa posibilidad na papasok itong international body? Oo I think kahit tingnan sa mga latest surveys, 'di ba? Palaki yung mga number ng Pinoys na more than half na yung open dun sa pagpasok ng ICC dito sa bansa. More parami yung tapos nasasama to dun sa nangyayaring issue sa China. Tapos kumbaga mas yung opinion ng tao mas pumapabor dito sa pagpasok ng ICC Pero iba pa rin kasi pag nandiyan na mismo talaga So medyo I'm still not sure kung paano eksaktong mangyayari. Kung sa ngayon kasi kahit anong gawin ng mga Duterte, hindi lalabas yung mga tao, 'di ba? To rally. Pero pag may dinampot na talagang Duterte, kapag merong dinampot tas dinala sa ibang bansa, iba na yun ibang ano na yun So hindi ko alam kung hindi nila makuha Ronald, Mark, si Kibuloy pa lang hindi nila makuha. I mean, I'm just saying. I mean, tama naman Yeah. sinabi ni Ronald na yung ICC
1 degree of separation yan. Eh, ito nga, DOJ and FBI, hindi pa rin nila makuha. I mean, ano ba nangyari kay Kibuloy? Ba't ang tagal-tagal? Hindi nila mahuli-huli. Yeah. That's where my skepticism comes in. Now, how low is this hanging fruit when Kibuloy is even a low? I mean, he's not even low. He's like on the floor. Hindi pa rin kinukuha. Oh, Tingin ko for the Americans, mas importante si Digong. No? For the Americans than Kibuloy. Yung hindi pa nga nagfa-file ng extradition case yung FBI sa DFA natin Wala pa nga yun Pero tingin ko Digong and 2028 is a different matter. but No? Ronald, Tingin ko- the US is not part of ICC. The Trump administration attacked the ICC and sanctioned it. Yes, pero They're the last tumutulong people to have moral Yes. authority. Tumutulong ang US doon sa mga African warlords kay Milosevic. No? US yung kwanton, prime mover, no? Ibig sabihin kahit hindi sila miyembro diyan, pag yung kinasuhan diyan ay kalaban nila, no? Tutulungan nila. Sila gumagalaw. Ayan Ano sila, tayo. no? So, tama yung mga Definitely. proxy war boys Talagang Oh, mga hindi. ganun. Saan ba nauso yung rendition? Diyan nauso ang rendition Administration. Mga warlords sa Africa, yung mga Serbians, no? Diyan nauso ang rendition Hindi nila yung rendition si Kwan, si Netanyahu. Yan, the Americans will put their foot down. Isang dahilan kung bakit hindi sila sumama sa ICC is because of Israel. Diba? That's one of the reasons they didn't join the ICC. At saka yung mga tao din nila, yung mga ginawa nila sa Iraq and Afghanistan. Tatamaan sila sa kanilang gera Mismo sila, di ba? Ronald, may tanong si Lester, sabi niya, wala namang kano sa ICC. Paano sila mag-influence sa ICC? Paki-explain how it works. Well, How superpowers get their way through in yun. the real world. In the real world. May tinatawag na back room. May tinatawag na back channel. Oh. Kita tayo sa likod. Labas yun dyan. In the real world, you don't see this. You don't see these guys, no. but they're there, no. May collection ng katana at saka AK-47 pa yung Di ako magugulat kung meron silang asset mismo sa Iran. Ayan, No? ang dami ng ginagawa talaga ng US talaga all around the world. No? Okay, guys, ito na, I think this sets the tone for our next episode. I think the next episode is very, very important because we're gonna talk about itong US aid. Proud na proud si Romualdez at supporters niya kasi dahil sa intervention ng ating minamahal na Speaker of the House, dahil nakausap niya yung dalawang congressman sa US, biglang 500 million na ibibigay sa atin. Syempre, I think that's how it works, diba? Ronald, mag-usap lang tayo, biglang 500 million makuha natin as if walang background story, walang strategic thinking. Pero pag-usapan natin for the sake of it. Thank you very much, guys, and talk to you soon.